Tara, samahan niyo po ako kung i-check po natin yung ginagamit ko po dito sa shop na rice cooker. Bali nagamit ko siya kagabi. Tapos hindi na siya nagamit ngayong araw. Gusto ko sanang magluto. So baling ginawa ko, binuksan ko lang siya. Tapos chinik ko muna yung mga physical appearance sa wire. Kung meron bang putol. So chinik muna natin kasi kapag may putol yon, syempre hindi na makakaikot ng maayos yung natin, yung kuryente natin. So since ang physical appearance ng mga wire is wala namang putol, ginawa natin, kumuha tayo ng tester para i-test po natin lahat ng wire para ma-double check lang natin na talagang walang problema yung wire natin. And then may napansin ako na yung yung fuse natin may problema. Kaya kumuha tayo ng isa pang fuse. Yung bagong fuse, bali wala tayong fuse na pang pang rice cooker talaga. Iba na lang yung ginamit natin para lang magamit lang natin yung yung tawag nito, yung ating rice cooker. Pero hindi ko po ito ina-advise na gawin po ninyo. Kasi kung meron kayong makuha na pang talaga, pang rice cooker, I recommend na yun po yung gamitin ninyo. Huwag nyo pong gayahin yung ginawa ko. Ginawa ko lang to para sa emergency lang, para lang may magamit lang ako. At alam ko rin naman kung paano ko siya poprotektahan kung sakali man. Bakit ba may fuse? Ang fuse po kasi is para sa safety natin. Kapag nagkaroon ng problema yung unit natin, yung fuse yung unang masisira para hindi na po lumala yung problema. So pwede natin idugtong na walang fuse, kaso nga lang risky po yun. Maaari po tayong magkaroon ng problema. Kaya po I recommend po na palitan po natin ng fuse. Kung makakahanap tayo ng fuse na pang microwave, mas maganda po. Pero kung wala po, gawan nyo na lang po muna ng paraan, pero maghanap po kayo ng kapalit. Yun lang po. So ginawa ko lang po to para may magamit lang ako. Tingnan nyo po, maliit po yung fuse dyan, yung original, tapos yung ikakabit ko mas malaki. Normal fuse lang yung gamit ko, yung original pang microwave talaga. Kung mapapansin nyo, maliit. Pero maliit man yan, tapos malaki man yung pamalit ko, parehas lang po sila ng value. So 10 ampere parehas yan sila. So ibig sabihin pwede ko po siyang gamitin, pero not recommended po. Bali po sa natin, sa microwave po natin is tandaan po natin na meron po lang po tayo dyan major component, like yung heating element, yun po yung nag-iinit. Tapos meron tayong fuse para sa safety. And then yung iba na dyan, puro mga mechanical na. So nakakonekta yan sila, nagsisynchronize yan sila based dun sa design, kung paano po siya gagana, and then kung paano rin po siya mamamatay. So binalik lang po natin yung mga component natin, inayos natin mabuti yung fuse para hindi siya dumikit kung saan. Nilagyan natin ng panghigpit dun sa loob para lang ma-sure natin yung na-secure siya. Ayan po, umilaw na siya uli. Ibig sabihin gumagana na. So comment lang kayo kung ano pa gusto nyong gawin nating tutorial.